Sa Belle's POV, nagising ako sa amoy ng masarap na sinangag. Masarap ang tulog ko kagabi sa tabi ng Jake ko. May pasok ako ngayon sa university. Breakfast in bed, babe. Sabi niya sa akin na tinalikan ako sa labi. Good morning, Jake ko. Thank you. Saad ko sa kanya. Good morning, babe. Kain na tayo dahil may pasok ka pa. Mamaya sabay tayong kumain ng lunch. Sabi niya sa akin. Babe, wag na. Kasama ko naman ng mga friends ko. Namiss ko na sila, di tayo pwedeng magsama doon. Paliwanag ko sa kanya. Okay, babe, I understand. Sagot niya bago kami kumain. Kung pwede lang, gusto ko rin siyang makasama. Pero dahil bawal, dapat makontento na lang kami sa pasulyap-sulyap lang. Nag-ayos na kami para sabay nang pumasok. Bumaba ako sa dati kong binababaan. Pero bago ako bumaba, hinalikan niya muna ako. Ganon din ang tiyan ko. Ingat kayo ni baby. Kapag may problema, tumawag ka kaagad. Sabi niya sa akin. Opo, babe. Sagot ko sa kanya. Okay, babe. I love you both. Aniya bago ako bumaba ng sasakyan. Tahimik akong pumasok sa campus. Ganon din sa mga klase ko. Ayoko makipag-usap sa mga klase ko dahil hanggang ngayon, laman pa rin kami ng balita ni Sandrix. Inaantok din ako kasi wala ako sa mood na makipagdaldalan. Sumapit ang lunchtime, nagkita-kita kami ng mga friends ko. Frenny, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Tanong sa akin ni G. Thank you, Frenny. Okay na ako ngayon. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman, Frenny. Sagot naman ni Roda. Tayo na mga Frenny, hanap na tayo ng table. Sabi sa amin ni Marlene. Sumunod naman kaming 5 sa kanya. Frenny, kami na lang ni Nemyang bibili ng pagkain natin ha? Sabi naman ni Maxine. Okay, sige. Sagot namin sa kanila. Hinahanap ko kahapon sa practice si Miss Ella, Frenny. Pagbibigay alam sa akin ni Roda. Oo kasi, mamimili na ng ihahagis. Tumatawang sabi ni G. Oo nga, nandun din kahapon si Miss Juveline. Silang dalawa kasi ni Miss Ella ang pipili yata. Ang alam namin kasama ka sa mga gusto nila eh. Dagdag pa ni Marlene. Bigla naman akong nag-alala. Hindi ako pwede dahil may baby sa tiyan ko. At alam ko, tutol si Jake kapag nalaman niya. Ganun ba? Hindi ko alam kung kaya ko ba yun? Sagot ko sa kanila. Diba, pangarap mo yun? Sayang din ang chance, Frenny. Sabi naman ni Roda. Oo, tama nga siya. Pangarap ko yun pero paano ko ba sasabihin sa kanila na may nabubuo ng bata sa tiyan ko? Hindi pa naman natin alam kung kasali ako mga Frenny. Sabi ko na lang sa kanila. Napatingin sila sa akin pero mabuti at dumating na si Nemya at Maxine kaya't nabaling doon ang atensyon nila. Habang kumakain kami, inabot sa akin ni ate. Nataglinis ang isang gatas na nasa box. Ngumiti ako kaya alam kong galing to kay Jake. Para sa'yo ganda, may nagpapabigay? Sabi niya. Thank you po pero saan po galing to? Kunwaring talong ko para hindi magtaka mga kaibigan ko. Hindi ko kilala pero inabot lang daw para sa'yo. Sige, alis na ako ganda. Sabi nito sa akin. Salamat po. Sabi ko dito. Umalis na to at nakatingin sa akin ng mga kaibigan ko. Tig-isa tayo, sabi ko sa kanila. Sino kayo nagbigay sa'yo ng gatas? Dapat kasi soft drinks na lang, sabi ni Nemya. Natawa naman kami sa kanya. Mukhang may bago kang maniligaw, Frenny. Padunokso pa nila sa akin. Di siya po pwedeng ligawan dahil may Sandrix na siya. Sabi naman ni Roda. Na-stress ako bigla sa kanila. Mga Frenny, hindi ko siya boyfriend at di ko alam kung sino nagkalat nun. Hindi pa kami nag-uusap tungkol dyan. Hindi nga siya nanligaw sa akin eh. Kwento ko sa kanila. Halatang nagulat sila sa sinabi ko. Mga Frenny, totoo, wala kaming relasyon. Sabi ko pa ulit sa kanila. Wala pa. Pero papayag ka ba na ligawan kita? Dinig ko ang tanong ni Sandrix mula sa likuran ko. Kahit ako nagulat dahil hindi ko inaasahan na dito siya sa cafeteria magtatanong at sa harapan ng maraming tao. Sikat siya dito kaya hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Hindi ko siya nilingon. Nakita ko si Jake masama ang tingin sa taong nasa likuran ko. Sandrix, please, wag dito. Mahinang sabi ko sa kanya. Thank you, Sabel. Sigaw nito at bigla nakita ko, kumunot ang noo ng mga kaibigan ko kay Sandrix dahil narinig nila ang sinabi ko. Nagulat pa ako nung yakapin niya ako. Ano bang ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Please, Sabel, wag mo naman ako ipahiya sa lahat. Bulong niya sa akin. Bitawan mo ako, please. Sabi ko sa kanya. Nang tumingin ako sa peso ni Jake, wala na siya doon. Mabutit na gets sa mga kaibigan ko na hindi ako komportable kaya tumayo na sila. Tayo na, Frenny. Malalate na tayo sa next class natin. Sabi sa akin ni Maxine.
Sige, mauna na ako sa'yo, Sandrix, sabi ko. Umalis ako at di ko na siya nilingon. Di ako makapaniwala sa ginawa niya, Frenny. Sabi ni G, habang palabas kami sa cafeteria. Hayaan niyo na, kakausapin ko na lang, sabi ko sa kanila. Sabrina, pinapatawag ka sa office ni Prof. Morales. Sabi sa akin isa kong kaklase. Ala, nakita ko sa senyorito kanina, baka nagalit yon, sabi ni Nemya. Sige, Frenny, mauna na ako sa inyo. Paalam ko sa kanila. Mabilis akong pumunta sa office niya. Hindi na ako kumatok at pumasok lang ako kaagad. Napatingin to sa akin at nakita kong galit sa mata niya. Mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya. Sorry, Jake ko, sabi ko sa kanya. Naramdaman ko rin, niyakap niya rin ako. Tumingala ako sa kanya at sinilubong niya ng labi ko ang labi niya. I love you, sabi ko sa kanya. Gusto ko na maging panatag siya na siya lang at wala nang iba kundi siya lang. I love you too, babe, sagot niya bago ko siniil ng isang maalab na halik. Hayaan mo't kakausapin ko si Sandrix para malinaw sa kanya na hindi ko siya gusto, sabi ko dito. Kinausap ko na siya pero hindi siya nakikinig sa akin, sagot niya. Pwede natin siyang kausapin ulit, nakangiting sabi ko sa kanya. Ngumiti lang to at tinalikan ulit ako. Pinigilan ko na siya dahil baka kung saan pa kami mauwi. May pasok pa ako at alam ko, malilate na ako. Jake ko, usap tayo sa bahay mamaya. May class pa ako eh. Paalam ko sa kanya. Inayos ko muna sarili ko bago ko lumabas sa office niya at pumasok sa next class ko. Naging laman ng usapan ang nangyari sa cafeteria. Naiilang at naiinis ako sa mga tingin at mga bulungan nila. Diretso lang ang lakad ko. Pumasok ako sa mga afternoon class ko. Nag-text din sa akin si Jake ko na hihintay niya ako sa parking lot mamaya. Jake ko, babe, nasa parking lang ako. Ingat ka sa practice nyo. Alagaan mo si baby? Me. Okay, Jake ko. Promise, aalagaan kong baby natin. Jake ko, I love you both. Me. I love you too. Mwah. Pagkatapos ko siyang replyan, tinago ko ng phone ko. Pumunta na ako sa practice ko. Habang nasa daan ako, hawak ko ang tiyan ko. Nais kong kausapin ang baby ko. Baby, behave ka muna dyan. Isang sayaw lang anak kapag natapos ng event, titigil na si mommy. Kausap ko sa tiyan ko. Kahit alam ko na hindi siya sasagot, gusto ko pa rin siyang kausapin. Nang makarating ako doon, nilapitan ako ng mga kasamahan ko. Congrats, Frenny. Ikaw talagang napili ni Miss Ella at Miss Juveline, sabi sa akin ni G. Ha? Nandoon ang lahat ng names. Sabi naman na isa kong kasama. Mabilis akong lumapit doon at tama nga sila akong napili na maging sa center. Kinabahan akong bigla dahil sa practice ang daming stunts na ginagawa. Lumapit ako kay Miss Ella. Bala ko siyang kausapin pero bigla itong umalis. Dahil pinapatawag sila dahil may faculty meeting. Kahit alam ko na hindi siya sasagot, gusto ko pa rin siyang kausapin. Nang makarating ako doon, nilapitan ako ng mga kasamahan ko. Guys, magsisimula na tayo. Sigaw ng leader namin. Labag man sa loob ko, sumunod ako sa kanila. Kinakabahan talaga ako. Ang lamig ng kamay ko. Frenny, okay ka lang ba? Ang lamig ng kamay mo eh. Tanong sa akin ni Rhoda. Okay lang ako, medyo masakit lang yung tiyan ko. Pagdadahilan ko sa kanila. Pahinga ka muna, Frenny. Umupo ka na lang doon. Sabi naman sa akin ni Marlene. Salamat mga Frenny. Sabi ko sa kanila. Hindi ako pwede magsabi na okay lang ako. Natatakot ako para sa anak ko. Umupo ako sa gilid at pinapanood lamang sila. Habang nakikita ko mga kasama ko na inihahagi sa ere, kakaibang kilabot ang nararamdaman ko. Buong practice nakaupo lang ako habang nanonood. Nang matapos na sila, nauna na silang lumabas. Frenny, sasabay ka ba sa amin? Mauna na lang kayo, may pupuntahan pa ako. Sagot ko kay Maxine. Sige Frenny, mauna na muna kami sa'yo ha. Ani sa akin ni Maya. Sige bye, ingat kayo. Nang makaalis na sila, mabilis akong pumunta sa parking lot. Habang palapit ako ay natanaw ko si Jake na sinusundok si Sandrix. Mabilis akong lumapit para pigilan siya. Bakit mo siya sinusuntok? Tanong ko dito. He deserved it. Sagot niya sa akin. Ha? Ano bang nangyayari dito? Naguguluhang tanong ko sa kanila. Hindi kasi siya pumapahig na ligawan kita. Sagot ni Sandrix. Tumingin ako kay Sandrix. Sorry Sandrix, pero ibaling mo na lang sa iba yan. Hindi ako para sa'yo. Sabi ko sa kanya. Nakita ko ang dumaang lungkot sa mga mata niya. Bakit, Sabel? Totoo bang sinasabi niya? Alam mong mali ang relasyon ninyo.
Aniya sa akin. Magsasalita sana si Jake nang hawakan kong kamay niya. Siguro nga mali sa mga mata ninyo pero tama para sa amin. Mahal ko siya at magkakaanak na kami. Sagot ko sa kanya. Bullshit! Dinig kong mura nito bago nagsimulang umalis at pumasok sa kotse niya. Asshole? Dinig kong sigaw ng katabi ko. Tumingin ako sa kanya na masama. Umuwi na tayo? Sabi ko bago pumasok sa sasakyan. Sumunod naman to. Kagaya ng lagi niyang ginagawa, siya ang nagsusuot ng seatbelt ko. Are you mad, babe? Tanong niya sa akin. Oo, tipid na sagot ko sa kanya. Why? Bakit mo sinuntok si Sandrix? Tanong ko sa kanya. He deserved it. Sagot niya sa akin. Deserved? Professor ka at nasa campus ka. Bakit mo gagawin yun sa estudyante mo? Kung ginawa mo yun dahil sa ginawa niya sa cafeteria, magagalit talaga ako sa'yo. Mahabang sermon ko sa kanya. Babe, ayoko na mag-away na naman tayo dahil kababati lang natin. Sabi mo na lang sa akin ang dahilan para maintindihan kita. Sabi ko sa kanya. Babe, sorry pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kapag nalaman ko ng totoo, sasabihin ko kagad sa'yo. Okay, pero hindi ko gustong nananakit ka. Professor ka pero nanapok ka ng estudyante? Paano na lang kung idemanda ka nila? Sabi ko sa kanya. Nakita ko naman ngumiti ito. Hindi niya yun gagawin, babe. Sorry kung ginawa ko yun. Promise hindi na mauulit. Sabi niya sa akin. Ngumiti na lamang ako sa kanya. Kailangan ko rin siyang uniwain minsan. Alam ko na may dahilan siya. Hawak niya isa kong kamay habang nagmamaneho. Dumaan kami sa ihawan para bumili ng isaw. Sa totoo lang, pinagbabawalan niya ako dahil hindi raw maganda na yon ang kinakain ko. Pero yun kasi ang gusto ng panlasa ko. Kumakain naman ako ng mga healthy foods kaya okay lang. Siguro hindi naman ito magtatagal at iba na naman ang gusto kong paglihian. Habang nakahiga ako, siya naman may ginagawang trabaho. Inaantok na ako kaya hindi ko na siya nahintay pa. Naramdaman ko na lang kinumutan niya ako. Siguro marami itong ginagawa kaya hindi pa tumatabi sa akin. Late na naman akong nagising. Tuwing umaga kasi nahihilo ako at nagsusuka. Normal lang daw yon pero malaking abala siya sa pag-aaral ko. Magdadalawang linggo na akong di nakakasabay sa practice namin. Di ako makahanap ng dahilan kung bakit ako hindi makapag-practice. Alam ko na naiinis sa akin ay iba kong mga kasama. Lalo ring umingay ang mga usapan ng blind item tungkol sa professor na nakikipagrelasyon sa estudyante niya. Jake ko, kinakabahan ako. Paano kapag nalaman nila na ikaw yung professor? Huwag kang mag-alala. Nakakasama sa inyo ni baby ang stress. Kaya natin to. Mahal na mahal ko kayo. Sabi niya sa akin. Nandito ako sa office niya dahil kakatapos lang ng klase niya sa amin. Kunwari may inutos siya kaya ako narito. I love you din po, Jake ko. Yakap ko sa kanya. Nagulat kami nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Karina. Tumingin to sa akin pero alam kong may laman ang tingin niya. Hindi ko siya pinansin. What brings you here? Seryosong tanong ni Jake. Nandito ako para ibigay sa iyong details ng event sa Friday. Bye! See you, partner. Nakangising sabi niya. Nakita ko ang paggalaw ng panga ni Jake. Alam ko hindi siya sang-ayon na maging host sa event, lalo na kasama niya si Karina. Sa Friday na pala kami mag-perform. Kinakabahan tuloy ako lalo na hindi ko pa nasabi sa kanya. Don't mind her, babe. Sabi niya sa akin. Ngumiti ako at nagpaalam na sa kanyang lalabas na ako. Ngayong araw ko magpe-perform. Kinakabahan man ako pero wala akong magawa. Natatakot akong malaman ng iba na buntis ako. Hanggang ngayon hindi ko pa rin sinasabi kay Jake na ako ang ihahagis mamaya. Alam ko na hindi siya papayag pero wala akong magagawa. Kailangan ko magtiwala sa mga ka-team ko. Babe, huwag kang magsiselos kay Karina ha? I love you, sabi nito sa akin. Nandito kasi kami ngayon sa bahay. Paalis pa lang kami. Opo, Jake ko. Baka nga ikaw magselos mamaya kapag nakita mo ako yung partner ko doon. Pangasar ko sa kanya. Nakita ko biglang dumilim na naman ang anyo na, kaya lalo ko natawa sa kanya. See? Ikaw tong seloso eh. Natatawang sabi ko sa kanya. Let's go na babe. Pag-iiba niya sa usapan namin. Bumiyahe na kami papunta sa university. Kagaya pa rin ng dati, doon pa rin niya ako ibinababa. Pumunta ako kaagad sa mga kagrupo ko. Wow, Frenny, ang ganda mo sobra. Papuri sa akin ng mga kaibigan ko. Salamat, Frenny. Lahat tayo maganda. Sagot ko sa kanila. Nagsimula ng program pero hindi ako sumilip dahil alam ko na makikita ko lang doon si Karina. Alam ko na malawak ang ngiti nito dahil kasama niyang Jake ko. Ayokong makaramdam ng selos. Naiisip ko palang naiinis na ako kaagad.
Frenny, manonood muna kami doon ha? Sasama ka ba? Tanong sa akin ni G. Kayo na lang, Frenny. Dito na lang ako. Sagot ko sa kanya. Okay, Frenny. Tara na mga Frenny. Saad naman ni Rhoda. Ngumiti ako sa kanila. Umalis na sila at ako na lamang ang naiwan sa aming magkakaibigan. Binuksan ko ang phone ko. Nakita ko na nag-text sa akin si Jake. Jake ko. Ang ganda mo, babe. Napangiti naman ako habang binabasa ko ang mensahe niya. Tumingin ako sa paligid at nakita ko siya. Nakangiti sa akin. Me. Ikaw rin po, Jake ko. Ang gwapo mo. Jake ko. I love you, babe. Parang gusto kitang iuwi. Ang hot mo kasi. Hindi ko yata kaya na may tumingin o humawak sa'yo. Masyado nakakaakit ang legs mo. Habang binabasa ko ang reply niya, hindi ko maiwasang mapangiti. Kaya't nagtipa ako ng sagot ko sa kanya. Me. I love you too, Jake ko. Hayaan mo na lang silang tumingin. At least ikaw hindi lang tingin, may pahawak effect pa. Tumingin ako sa kanya at kitang-kita ko ang pamumula ng leeg niya. Jake ko. You better prepare yourself later, babe. I gotta go. Love you. Me. Bye, Jake ko. Warning 101. Huwag kang masyadong dumikit kay Karina. Nakita ko, napangiti na mabasa niyang text ko sa kanya. Kumendat to sa akin bago umalis. Pakiramdam ko umiinit ang mukha ko. Hindi ko tuloy maiwasang hawakan ng pisngi ko. Are you okay, Sabrina? Tanong sa akin ng katim ko. Oo, okay lang ako. Sagot ko sa kanya. Guys, be ready. Dahil tayo na next na magpa-perform. Sigaw ng leader namin. Lumapit na ako sa kanila dahil sabay-sabay kaming papasok doon. Ito na naman ang dibdib ko. Kinakabahan na naman ako. Nang tawagin na kami, lumakas ang hiyawan habang papasok kami. Nakita ko nakatingin sa Jake sa akin. Alam ko mabibigla ito mamaya pero wala na akong magagawa pa. Kundi humingi na lang na sorry sa kanya. Hindi ko malaman pero paano may kakaiba sa ngiti ni Karina. Hindi ko na lang siya pinansin at kumilos ako ng normal. Sorry babe, ani ko sa isipan ko. Pumunta ako sa pwesto ko at nagsimula na kaming sumayaw. Pinipilit kong maging okay. Alam ko nakatingin sa Jake sa akin, lalo na si Karinang nakangisi ngayon. Karim's POV. She is so beautiful. Hindi ko maiwasang mapangiti habang tinatanong ko siya sa malayo. Umalis akong saglit para silipin siya. Bagay sa kanyang cheer dance sa damit niya. Hindi ko siya pinigilan sa gusto niyang pagsayaw. Bastang mahalaga, maayos na si baby. Nagkonsulta rin kami sa OB niya bago ako sumang-ayon sa gusto niya. Sa totoo lang nababanas ako tuwing kinikilig ang mga estudyante sa amin ni Karina. Alam ko ayaw pumunta ni babe dahil magsiselos lang siya. Mas mainam yon kaysa pag nagalit siya, hindi niya ako pansinin. Tinawag na namin sila. Sabay-sabay silang pumasok at siya agad na nakita ko dahil sa pinakagitna siya. Nang magsimula na silang sumayaw, ay nagtagis ang bagang ko nang makita ko na may humahawak sa kanya. Alam ko hindi ako pa pwedeng magselos, pero hindi ko talaga maiwasan. Karim, are you okay? Tanong sa akin ni Karina. Yes, I'm fine. Sagot ko sa kanya. Bakit namumula ang buong mukha mo? Tanong niya pa ulit sa akin. Just don't mind me and mind your own business. Naiinis sa sagot ko pa sa kanya. Tumahimik naman ito. Tahimik lang ako sa panonood hanggang sa bigla akong kinabahan na makita ko siyang umakit sa pinakatuktok. Napatiimbagang ako. Hindi niya nasabi sa akin na gano'n ang gagawin niya. Bigla ako nabahala hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa baby namin. Napuno ng tilian at hiyawan ng mga manonood. Taimtim akong nananalangin na sana walang mangyari. Kailangan ko talagang magtiwala sa mga kasama niya. Ilang ulit siyang inihahagi sa ere. Magaling pala siya. Mahinang sabi ni Karinang nasa tabi ko. Hindi ko siya pinansin at nakaton lang atensyon ko kay Manang. Ano bang nagustuhan mo sa kanya, Karim? She is so plain and boring. Magaling ba siya sa kama? Sarcastic pang tanong niya sa akin. Shut up! Ines, sasabi ko sa kanya. Hindi yung may tatago sa lahat ang relasyon ninyo? Dagdag pa niya. Wala kang pakialam. It is none of your business. So stop acting like you care. Sabi ko kay Karina. Masamang tingin ang binibigyan nito sa akin, pero wala akong pakialam. Nasa kalagitnaan na sila ng performance nila. Inihagis ulit siya sa ere. Bigla ako napatayo dahil sa tingin ko, mali ang tayo ng isa nilang kasama. Nang akmang sasaluhin na siya, biglang umalis ang isa nilang kasama sa pesto niya. Kulang na ang sumalaw sa kanya dahilan para mawala ng balanse ang kasama niya at bigla siyang nabitawan.
Nagulat ang lahat ng mga nanonood. Mabilis akong bumaba sa stage at lumapit sa kanya. Akmang hahawakan siya ni Sandrix nang bigla ko nitong sigawan. Get off! Don't you dare touch my wife! Ani ko sa kanya. Babe? Tawag ko sa kanya. Jake, ang baby natin. Baka mapano ang baby natin? Umiiyak na sabi niya. Don't say that, babe. Magiging okay din ang lahat, okay? Sabi ko sa kanya. Mabilis ko siyang binuhat papunta sa kotse ko. May dugong umaagos sa hita niya. Hindi ko na iniisip ang tao sa paligid namin. Ang mahalaga ngayon, madala ko siya sa ospital. Kinakabahan ako at natatakot para sa kanilang mag-ina ko. Halos paliparin ko ng kotse ko, makarating lamang kami. Babe, malapit na tayo. Hold on please. Baby, stay with us please. Umiiyak na ako. Para kasing matutulog ng asawa ko. Nang makarating kami, mabilis siyang inasikaso ng mga doktor. Naratili ako sa labas sa emergency room. Hindi ko alam kung anong nangyayari dahil medyo matagal na sila sa loob. Ano kaya ang mangyayari kay Isabel ngayong tila nanganganib ang pinagbubuntis niya? May alam kaya si Karina sa nangyari kay Isabel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.